Hello mga ka-JP! Welcome back to my channel! Ang inyong GCash account ba ay naka-on hold at hindi ninyo magamit? At nakalagay nga dito yung mga dahilan kung bakit naging on hold yung ating GCash account. Isa sa mga dahilan ay yung inactivity. Kailangan kasi naka-fully verified ang ating GCash account. Pwede lamang tayong gumamit ng GCash basic account up to 12 months. Kapag lumagpas na ng 1 year at naka-basic account pa rin tayo, hindi tayo nag-fully verify, yan ay kusang made-deactivate. Isa pang dahilan ay yung invalid information. Kung tayo ba ay may mga binigay na information na hindi accurate or hindi totoo, o may mga nilagay tayo sa ating ID or mga forms na hindi totoo, yan ay magiging dahilan kung bakit magiging on hold ang ating GCash account. Posible rin na dahilan ay yung illegal use. Nagamit nyo ba to sa mga illegal activities or suspicious transactions? Yan ay magiging dahilan din para maging on hold ang inyong account. Legal orders. Dito naman, madalang tong mangyari tingin ko mga ka-JP. Kasi para lamang ito sa mga government agencies na magre-request kung dapat bang i-freeze yung inyong account. Maaring nagamit ninyo sa malaking transactions at merong mga kailangang i-check. Ang pinakahuli mga ka-JP ay yung inactive wallet. Kailangan kasi ginagamit natin palagi ang ating GCash account. Kung hindi ninyo to ginamit for the past 6 months tapos wala naman itong laman, yan ay i-consider na inactive at magiging on hold. Ito yung isa sa mga dahilan madalas kung bakit nagiging on hold yung inyong GCash account. Ngayon, scroll up natin mga ka-JP at basahin naman natin to. What to do if your account is on hold? Ano nga ba yung mga pwede natin gawin? Meron kasing 3 paraan kung paano ninyo malalaman na naka-on hold ang inyong account. Kung kayo ay nakatanggap ng email na sinasabi na on hold ang inyong account, pwede ninyong i-click dito sa link na ito. At pagkatapos ay bibigyan kayo ng step-by-step guide kung ano yung inyong dapat gawin. Okay, i-click muna natin para mapakita ko sa inyo. At ito na nga mga ka-JP yung makikita ninyo sa form. Nung kinlik natin yung link kanina, ito na yung mga dapat ninyong i-provide na information. Ayan, i-scroll up ko na lang para alam ninyo kung ano yung dapat ninyong ihanda. Kailangan ninyong mag-prepare ng valid ID at mag-selfie din kasama ng mga IDs. At pagkatapos, ilalagay ninyo yung detailed description kung ano ba talaga yung nangyari at kung ano yung inyong concern. Pwede ninyo rito ilagay na naka-on hold ang inyong account. At pagkatapos, mag-upload din kayo ng photo or attachment para matulungan nila kayo na ma-assist sa inyong mga concern. At i-click na yung submit. Yan yung first case natin mga ka-JP ha, kung email yung inyong natanggap. Ngayon, mag-back na tayo. At ngayon naman para sa second case mga ka-JP, kung sakali naman na meron kayo natanggap na SMS or text message at doon ninyo nalaman na naka-on hold ang inyong account, ito naman yung kailangan ninyong gawin. Meron din silang link na nakalagay rito. Ayan, pakita na natin. Ito naman yung form na kinakailangan ninyong ma-fill upan at nandito rin yung listahan ng mga requirements na kailangan ninyong isubmit para ma-process nila yung pag-activate ng inyong GCash account. Para ito sa second case mga ka-JP. Ngayon, i-back na natin. At para sa ikatlong case mga ka-JP, at ito rin yung i-recommend ko sa inyo na pwede ninyong gawin, ay i-chat na lamang ninyo si Gigi kasi ito yung pinakamabilis na paraan. Tapos, ipe-prepare nyo rin yung mga requirements tulad ng photos of 2 valid government issued IDs, yung selfie ninyo kasama ng mga ID, at yung screenshot ng SIM settings ninyo sa phone. Ito ay makikita ninyo sa phone ninyo. Type nyo lang yung settings, tapos makikita ninyo yung phone number ninyo na nakaregister sa GCash. I-screenshot nyo lamang yon. Ngayon, i-click na natin yung chat with Gigi. At ngayon, i-type natin yung account on hold. I-click lamang natin yung show form. At ayan mga ka-JP, makikita ninyo na meron pa kayong kailangang fill upan dito. Ilalagay nyo lamang yung GCash registered name ninyo, yung inyong mobile number,
na nakaregister sa GCash at yung inyong email at pagkatapos ay i-click yung send. Huwag kalimutang ilagay ang email address dahil dyan magpapadala si GCash ng step-by-step guide na dapat ninyong gawin. Okay? Ngayon mga ka-JP, para hindi naman kayo malito, yung mga links kanina na pinakita ko sa inyo, isa-save ko yan dito sa ating comment section. Ipipin ko para makita ninyo isa-isa at mas madali ninyong i-click yung mga form at mag-fill up na lamang kayo roon at ihanda yung mga requirements na nakalista doon. At pagkatapos ay ipoproseso na yan ni GCash at kapag na-approve na yung mga documents ninyo or requirements ninyo, muli ninyong magagamit ang inyong GCash account upon activation. Yun lamang po mga ka-JP, sana nakatulong kahit papano. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa latest tutorial videos. Thank you!